Samantala, kasama na natin si Dr. Teresito Bacolcol, Director po ng PBOX. Doc, magandang umaga po. Yes, sir. Good morning po sa inyo and Happy New Year. Kumusta na ho si Canlaon? Nagpakita ang gilas na naman kahapon Yes, si Canlaon Volcano ay nasa alert level 3 pa rin. And kahapon, meron tayong naitalang 15 volcanic earthquakes, meaning 12 a.m. yesterday, January 13 to 12 a.m. kanina, 15 volcanic earthquakes yung naitala natin. And kahapon din, nakapagtala tayo ng 3,341 tons of sulfur dioxide. Tapos, meron din tayong dalawang emission events. Ang pinakamataas ay 200 meters. Hindi siya kasing... Again, Hindi siya kasing lakas nung December 9. Hindi. 200 meters lamang yung pag-abo niya. Every now and then, nag-aabo ito. Nag-emit ng ash, and ang pinakamataas lately is yung nasa 200 meters. Teka muna, Direktor, kung lagi na lang ganito ang pinapakita niya, baka lalong matagalan yung ating mga kababayan sa evacuation center? Yes po, actually, tatlo po yung scenarios na nakikita po natin. Yung una, yung mabagal na pag-akit ng magma na nagdudulot ng lava flow mula sa bunganga ng bulkan. Hindi ito ganong eksplosibo, but this may take some time para itong nangyari sa Mayon Volcano na nagkaroon ng effusive eruption. And it took several months, 6 months actually, yung sa Mayon Volcano bago humupa. Yung unang scenario natin. Oo. Yung pangalawa naman, itong mabilis at pag-akyat ng magma, o di kaya nabarahan yung conduit, and this would result to malakas na pagsabog. And ito medyo sandali lang, but delikado ito kasi pwede ito magdulot ng pyroclastic density current and heavy ashfall at iba pang delikadong hazard. So itong second scenario, mabilis lamang ito but quite dangerous. And yung pangatlong scenario, tumitigil o bumagal ang paggalaw ng magma pansamantala at nababawasan ang activity ng vulkan. So if this happens, pwede po nating i-lower yung alert level from alert level 3 to alert level 2. How much time ang kailangan natin para doon sa third scenario? Again, titingnan natin kapag biglang magkaroon ng downtrend ng mga parameters. Right now kasi tumataas, bumababa yung mga parameters natin, so hindi natin masasabi kung kailan kasi hindi po consistent. Erratic pa rin siya hanggang ngayon, Oo, hindi. Tama po kayo. Problema naman, hindi naman natin mapakausapan si Canlaon. Canlaon, bigay ka na, okay, tumahimik ka na. Wala akong ganun di ba? Kaya tayo, wala tayong magagawa kundi magbantay, di ba? Magintay na lang. Tama po. Wala po tayong handle sa kanyang schedule. It's the volcano that determines its activity. Oo. Gano'ng karami ho nagtauhan ho ng PBOX ang nakamonitor doon? Meron kaming 3. Dami. Yes, and then, pero of course, dito sa main office, kasi nakikita din naman natin yung data na nakuha natin. Meron tayong 24/7. Pero yung tatlo ninyo na nakabantay sa sa Canlaon, 8-hour shift sila. That's right. Wow. So ibig sabihin at any given time isa lang yun nandun. Isa yung nagmamanman. Ayos. Kaya ako na itanong, ilan ang kailangan natin, ideally, to monitor an active volcano na katulad ho niyan, Direktor? Dapat meron at least 6 na... 6 man lang. At least meron man lang sasabihin, uy, pumuputok. Pumuputok, kailangan alert. Magpatunog tayo. Walang ganun, di ba? Sus, may Ginoo. Yung tatlong yun, regular naman sila o ano pa rin, job order? May, yung tatlo, permanent yun, may kasama din po silang isang
Jump order. Ayun, kita ho ninyo. Yan ang sinasabi ko ho, sinusubo ho natin sa hazard yung mga tao, pagkatapos alaho naman silang katiyakan sa kanilang mga benepisyo, no ha? Kaya pakiusap po natin sa ating pong mga mambabatas. Nasa Senado na po, ano? Doc? Yes, mamayang hapon, third reading na po sa Senate. Ay, salamat naman. After third reading, wala namang contentious provision, po pwede na yung diretso sa Malacanang. Bike muna. Magbabaykan pa rin. Halos inadapt lang naman ng Senate yung lower house version. So, likely hindi naman masyadong masalimot ito. Sana hopefully, before February 7, lalabas na yung BICAM draft. Ayan. Ay, salamat Kasi naman. February 8, mag-start na ng ano eh. Oo nga, so dapat sana madaliin ito, no? Dahil ito po'y pakikinabangan ng taong bayan, hindi lamang ho ng mga taga-PBOX. Dahil, syempre, pag properly equipped at properly manned ang ating pong mga hazard zone, mga bulkan natin, mga site na madalas natamaan ng lindol, na-alerto ho ng maayos ang ating mga kababayan. Di ba? Sasabihin natin, kulang ng alerto yung ating mga, kulang ng alerto, kulang nga ang tao, kulang na equipment, di ba? So, kailangan ho talaga i-modernize natin ang PBOX. Ayan, ha? So sana nga ho, bago mag-start ang kampanya, matapos ho itong deliberasyon o mapirmahan ho itong BICAM committee report at ho, maisabatas na ang modernization po ng PBOX. Direktor, maraming salamat ha, at ingat ho kayo. Thank you for joining us. Maraming salamat din po. Ayan, ha? Si Direktor Toto Bacolcol ng PBOX.